Posible nga ba na i-trade na ng San Miguel Beer itong si Andreas Cahilig dito sa Phoenix Fuel Masters kapalit ng kanilang first round draft pick? Base kasi sa latest na computation ngayon, number 1 sa draft pick ang Terra Firma, number 2 ang Phoenix. At mukhang interesado ang San Miguel makuha yung number 2 pick dahil yung number 1 draft pick baka i-reserva yan sa Barangay Ginebra na nangangailangan ngayon. Kaya mukhang ang i-offer daw ng San Miguel dito kay Coach Willie Wilson ng Phoenix ay itong si Andreas Cahilig. Dahil ayon doon sa mga reports, ito raw si Coach Wilson ay naghahanap ng mga defensive players na magbibigay ng lakas dito sa Fuel Masters. Kaya ngayon mukhang yan ang ibibigay daw ng San Miguel Beer. Kaya tignan natin kung tatanggapin ng Phoenix Fuel Masters. Pero sa tingin ko kulang kung si Cahilig lang ang i-offer ng San Miguel at baka kinakailangan nilang dagdagan pa ng ibang player katulad ni Jeron Teng na isang mahusay na scorer na mapapakinabangan din naman nitong si Coach Willie Wilson. Kung sakasakali na matuloy yung trade at ma-approve, malaki ang tsansa na itong San Miguel Beer ay maraming makukuha o maraming pagpipilian ng mga players dito sa darating na draft. At sigurado yan yung aabangan ngayon ng marami. Sa tingin ko, ang pupwedeng kunin ng San Miguel Beer dito unang-una isang power forward na merong 3-point shot. Yan ang hinahanap nila talaga, yung bang parang mala Arwin Santos ang laro. Maraming big men ngayon na sasali daw dito sa PBA draft pero hindi pa natin natitiyak kung ilan dyan talaga yung merong 3-point shot. Kaya yan ang aabangan ng marami ngayon kung ito ba talaga ay mahahanap ng San Miguel. Kung walang power forward na may 3-point shot dyan, malamang isang point guard naman ang kunin nitong San Miguel Beer para magamit nila na pampalit naman dito o pangrelyebo dito kay Chris Ross na madalas maglaro. Ang Barangay Ginebra naman ay isa doon sa mga teams di umano na sinusubukan ng Converge Fiberxs na kausapin tungkol dito kay Shawnee Winston. Siguradong alam na ninyo yung balita na itong si Shawnee Winston ay baka i-suspend indefinitely nitong Converge Fiberxs dahil nga ayaw di umano na maglaro noon sa mga preseason games nila. Ngayon, itong Barangay Ginebra, isa daw sa mga teams na pinag-iisipan na kunin ito si Winston dahil yung laro ni Winston na small forward, pwede dito sa Barangay Ginebra. Ang balita kasi baka to si Shawnee Winston kapag nakuha ng Ginebra, gagawin nilang either shooting guard o kaya small forward. Pagkatapos, ititrade nila to si Jeremiah Gray at si Ben Adamos para makakuha ng isang center at ng isang power forward. Baka ganyan ang maging sitwasyon sa Barangay Ginebra. So in case nga na magkasundo sila, maganda nga na makuha ng Ginebra si Shawnee Winston. Ang magiging question na lamang dyan kung sino yung ipapalit ng Barangay Ginebra para dito kay Shawnee Winston dahil syempre medyo mataas ang trade value niyan. At yan ang aabangan ng marami ngayon kung talagang makukuha ng Barangay Ginebra itong si Winston. Dahil syempre kung ikaw ang Barangay Ginebra, gusto mong siguraduhin na maximize mo yung value niyan. At ang Converge Fiberxs ganun din. Alam natin medyo nakakaproblema itong Converge lately dahil dito nga sa nangyayari na sitwasyon dito na tinrade nila si Jordan Heading pagkatapos ngayon nasuspindi naman si Shawnee Winston. So parang hindi maganda raw ang direksyon ng team sa opinion ng karamihang fans ng Converge. Kaya ngayon yan ang pinag-aaralang mabuti na i-trade na nga ito sa Ginebra para at least makakuha sila ng player na sa paniwala ng management ay kanila namang magagamit talaga. Kaya abangan na lang natin kung talagang ganito mangyayari at kung masusunod nga ito yung kagustuhan nitong Converge Fiberxs at ng Barangay Ginebra kung magkaka-agreement sila sa isang transaksyon. Ang PBA draft deadline ay malapit na. August 29 ang deadline nito. So ilang araw na lamang ay matatapos na. At dito natin makikita kung sino yung mga players na mag-a-apply sa draft. Dito sa nakikita natin sa draft ngayon, mukhang ang makukuha daw dyan ay depende na lamang dito sa magiging sabihin natin mga applicants. Pero kung pag-uusapan yung draft order, number 1 Terra Firma, number 2 itong Phoenix Fuel Masters, number 3 ang Blackwater Bossing. Sa kasalukuyan, number 4 ang Northport, number 5 itong NLEX Road Warriors, number 6 ang Magnolia, pang number 7 sa pagkakaalam natin ay itong Meralco Bolts, pang number 8 itong Reino Shine Elasto Painters, at pang number 9 naman ito ring Reino Shine Elasto Painters. Ang pang number 10 itong San Miguel Beer. At depende na lamang kasi yan na marami pang pwedeng pagbabago na mangyari
dito sa tinatawag nating standings pagdating dito sa draft order. Kasi syempre, meron pa yung mga computations na gagawin. Kaya wag na tayong magulat kung magkaroon ng pagbabago sa ngayon. Ang alam natin, itong TNT, walang first round draft pick yan. Dahil napunta yan dito sa Rain or Shine ni Last of Painters. Dalawa yung first round draft pick nitong Rain or Shine. Kaya nga itong TNT, walang first round draft pick ngayon. Pero ganun pa man, alam natin makakakuha pa rin yan ng player kung kinakailangan. At sa totoo lang, malakas na yung lineup nga ng TNT. Sabi nga nila, pwede na ito na mag-Grand Slam. Kaya hindi na ako magugulat kung sakasakali na magkaroon ng mas magandang sitwasyon para dito ngayon. As it is, alam natin na itong si Coach Luigi Trillo naghahanap ng mga players na may dadagdag sa Meralco, yung scorers. At sigurado ko ganyan din dito kay Coach Willie Wilson. Kaya nga hindi na ako magtataka kung kabilang sila doon sa gumawa ng major moves bago mag-draft day. At ito namang Magnolia Chicken Templado, sayon doon sa mga reports, mukhang interesado na makuha itong si Juan Gomez de Leaño, yung kapatid ni Javi na recently na-acquire nila mula dito sa Terra Firma Jeep. Ayon dito sa mga reports, mukhang ito Terra Firma Jeep ay handa pang gumawa ng mga trades, pero syempre ito si Juan Gomez de Leaño ay isa pa to sa mga players na sasali sa draft. Walang kontrol ng Terra Firma dyan. Para makuha ng Magnolia ito si JDL, kinakailangan siguro medyo umangat yung posisyon nila dito sa draft. Dahil base doon sa mga nakikita nating projections, baka maging top 3 pick itong si Juan Gomez de Leaño. Alam natin na isa sa mga pinakamagaling na scorers dito sa international basketball, kaya nga ito nakuha ng iba't ibang mga team sa abroad. Kaya hindi na ako magtataka kung ang Phoenix, Blackwater o Terra Firma ay piliin itong kunin. Sa bandang huli, kung ikaw Magnolia, pwede ito talaga si JDL sa kupunan mo at magandang duo sila o tandem ni Javi. Ngayon, pwede rin naman na baka big man ang kunin itong Magnolia Chicken Templados para madagdagan sila ng ibang player na pwedeng magamit na pang substitute dito kay Ian Sanggalang at kay James Laput. So ilan lamang yan doon sa mga posibilidad na pwedeng gawin nitong Magnolia Chicken Templados para dito sa kanilang roster. Alam naman natin na si LA Tenorio very busy ngayon kaya hindi na nakapagtataka. Nagagawa siya ng maraming hakbang para mapalakas yung lineup nitong Magnolia Chicken Templados. At alam din niya na yung ibang mga teams ganyan din ang ginagawa kaya hindi na nakapagtataka na ganito ang magiging sitwasyon dito sa Magnolia ngayon. Kaya asahan natin magiging major developments at very exciting ang masusunod na araw para dito sa Magnolia at pati na rin dito sa ibang mga team sa PBA, lalo na at nalalapit itong tinatawag natin na mga major movement pagdating dito sa PBA draft. Binabati natin ang ating mga taga-subaybay katulad ni Katsakino Dukusin, Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, Ireneo Salangsang, si Michael D, si Anthony Alon, si Enju, pati na rin si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si RG Bueno, at si Ireneo Salangsang at yung iba pa nating taga-subaybay.